na sila po ay nagtanim sa parehong klase ng lupa. May sunlight, may ulan, at may magandang kumbaga paligid. Yung unang tao, ang kanya pong tinanim ay pinili niya pong magtanim ng mga buto ng mga magagandang bulaklak. Ayan. Sa isang lupa na maganda, may sunlight, at may ulan din, at may magandang, sabi natin, ambience or kapaligiran. So, she spent her time planting roses, lilies, and fruit trees. She watered them daily, removes weeds, protect the soil. Then, months later, okay, paglipas po ng ilang buwan, her garden becomes beautiful, pregnant, and full of fruit. Yun po yung nangyari right after ng ilang buwan. And people come and rest there and are blessed by what they see and smell. Meron ba kayo napasok ng isang garden? Sino mahilig na mag-garden? May ba kayong magtanim ng mga bulaklak? Yung sa Korea kasi para nang wala gaano, no? Pero kung kayo sa Pilipinas ba, meron ba kayong mga garden na pinupunta? Sa Baguio, meron po kung tawagin namin Botanical Garden. Ayan. Oo. So pagpunta nyo ron, marami pong mga halaman kayong makikita. At talaga naman nakakaganda. Kasi may mga bulaklak, may mga, alam mo yun, mga bubuyog, di ba? Mga paro-paro, nandun sila. Kaya pagpunta mo ron, ay masaya mong napakagandang lugar. Then, yung kalawang tama naman. The second person, he ignores the good seed and becomes fascinated with wild, fast-growing plants. He waters whatever he grows easily and he never pulls out the weeds. Months later, his garden becomes thorny, dry, painful to walk, nothing nourishing grows there. So ano pong ibig sabihin ng kwento na ito? Itong kwento na ito ay nagre-represent na kung ano yung tinatanim mo, yun din yung nakikita. So, kung ang tinanim mo sa buhay mo ay buto ng pagmamahal, yan din po later on ang aanihin natin. So, ito pong dalawang kwento na ito, na dalawang tao, ay nagtanim po sila sa parehong lugar, sa parehong soil, sa parehong may sunlight, may magandang lupa, may magandang ulan, but magkaiba kasi yung kanila pong itinanim. Dahil magkaiba yung kanilang tinanim sa parehong lupa, magkaiba rin po yung kanilang inani at nakita. Sabi nga ni John Maxwell, if you don't like the fruit you are reaping, change the seed you are sowing. Sabihin, kung ayaw mo yung buhay mo ngayon, kung yung buhay mo ay parang feeling mo you are in the place in which parang, alam mo yan, malagkit ang buhay, parang gano'n, parang hindi ka makaahon-ahon. Ibig sabihin, palitan mo raw yung buto na iyong tiyatanim. And sabi niya, the seed is your decision. Diba? What we are right now is the product who we are in the past. Bunga ng decision mo. Kung ano ka ngayon, kasi bunga ng decision mo nung nakaraan. So ano po yung kinalaman ng ating kwento sa ating babasahin sa mga oras na ito? And open our Bible sa aklat po ng Awit. All of us are very familiar on this psalm. At dito po tayo kukuha ng mensahe ng ating Panginoon in related pa rin sa Heart's Day or Love Month. Ayan. So ano ba ang sinasabi dito? Awit chapter 1 verse 1 and 6. Say amen pag nandun na po. And praise the Lord. Basahin ko po sa New Living Translation. Sabi dito, blessed or blessed
is the man. Okay? When the Bible tells the word man, ay hindi ito naka-refer sa mga lalaki lang. Okay? This is a general term of humanity. Sabihin, kasama na yung mga babae, basta tao, ang ibig sabihin ito. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or ganyan, stand in the way of sinners, or ganyan, sit in the seat of mockers. Verse said, but his delight is in the law of the Lord, and on his law, he meditates day and night. Verse 2 said, he is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Ito matindi. Yung kasunod nun, whatever he does, prosper. I think ito yung minimithi ng lahat ng tao na sila ay yumaman or mapagyaman. Amin mo ba? Ito yung gusto natin, di ba? Walang tao gusto ng talunan sa buhay. Gusto niya laging sila ay mag-prosper. And itong ating binabasa, mukhang nagtuturo siya papaano ngayon tayo pagpalain or pagyamanin ng Diyos. Then, verse 4 said, not so the wicked. They are like chaff that the wind blows. Alam niyo po yung ipa? Tawag ipa ito eh. Diba? Ako po, lumaki po ako sa probinsya. Natuto po akong yung magtahip. Tinatahip po namin yan eh. Pag nagtahip kayo, pag tinaas nyo ng ganyan, ano po yung unang nalalaglag? Yung, ha? Hindi oh. Yung may laman. Di ba? Pag tinahip mo siya, ang unang nalalaglag yung may laman. Yung ipa, ano nangyari? Nililipad siya. Yan. Di ba? Kasi nga wala siyang laman. Yun siya sabi dito, that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinner in the assembly of the righteous. Last verse said, for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. So, saan daw mas nalulugot ang Diyos? Sa gawa ng matuwid, pero yung gawa raw ng sabihin makasalanan ay kapahamakan. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong salita, Lord, na aming po nabasa ngayon. Nawa ko ay magsilbing gabay, mensahe, sa basa po sa aming Panginoon, sa mga oras Panginoon, upang Lord, patuloy po namin matutunan na kami, Lord God, ay sumunod at manalig po sa iyong dakilang salita, Panginoon. Masalamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nais ko po kayong dalhin sa ating pong mensahe sa pamagat na, sa title na, what you love shapes your blessing. Do you agree on this? Kung ano raw po yung gusto mong gawin or mahal mo na ginagawa, doon huhulma ang iyong pagpapala. So your blessing is not determined by what you have, but by what you love. Do you agree with that? Basahin natin. Your blessing is not determined by what you have, but by what you love. Ang yun daw, pagpapala, ay hindi raw yun determine sa magitan ng meron ka, kung hindi kung ano talaga yung minamahal mo. Do you agree with that? Ha? Ano sinasabi ng Bible? Ayan, sabi ng Bible sa Matthew 6:21, what? Where your treasure is, there your heart will be also. So, sa mga kapatid, ating pong baybayin ang ating pag-uusapan sa salita ng Panginoon sa Psalm chapter 1 verse 6 na kung ano raw yung mahal mo, yun daw yung naghuhulma ng pagpapala mo.
God doesn't just bless us because of what we want, but rather, God allows us to harvest what we love. Kung ano yung gustong-gusto mong tinanim, yun daw yung inaalaw ng Panginoon na dapat nating anihin. So it means, what your heart's direction defines your real condition. So, everyone can be a blessed person. Amen po ba? You and I can be a blessed person. And the way we understand the word blessed is that's the big deal. Kung paano mo naiintindihan ngayon ang ibig sabihin ng pinagpala o sa Tagalog is mapalad. Sa ibang translation is happy. Ayan. Sa salitang Greek is makarios. Diba sabi ni Jesus Christ sa kanyang Sermon on the Mount, blessed are the poor in spirit. Blessed are those hunger because they will be filled. Blessed are those pure in heart because they will see the Lord. So mapalad. Ang sinabi ng talata nating binasa, mapalad ka hindi dahil kung ano yung meron ka. Mapalad ka hindi dahil sa meron kang narating sa buhay. You are blessed because who you are, but sinasabi ng Biblia ngayon, mapalad ang isang tao dahil sa mga bagay na ginagawa niya. So, ang blessedness pala ay hindi talaga kung ano yung meron ka. Ang blessedness pala is kung ano talaga ang ikinabubuhay mo. Amen po ba ron? Do you agree with that? So, kaya doon, maliwanag sa ating binasa, blessed is the man who does not sabi doon, di ba? Hindi nakikinig sa mga payo ng masama. So what your heart direction defines your real condition. And the Bible tells us that everyone can be blessed in connection to what we read in Psalm chapter 1, verse 1. So lahat po tayo pwedeng maging isang blessing or we become blessed in our life. So ano ba yun? In order for you to be blessed, according to Psalm chapter 1, may apat po na P tayo pag-uusapan in order for you to be blessed. And according to Psalm chapter 1, verse 1. Psalm chapter 1, verse 1, the word blessed there in Hebrew is asre. That is the literal translation from the Septuagint, makarios. Dalawa kasi ang dinefine sa English, di ba? Blessed or blessed, pangalawa is happy. Bisa kasi pag blessed, parang medyo religious yung dating, di ba? Oh, that man is very blessed. Pero pag sinabi mong word na happy, parang medyo, may na-imagine ka na, masaya siya, di ba? Parang okay yung buhay niya, nakangiti. That's how the term of English, minsan, short talaga siya to explain yung original text. But you know what? The word blessed or asre or makarios in the Greek, ang sinasabi doon is the state of that person. Yung estado niya. Okay? Yung estado niya na siya ay pinagpala na because of dahil hindi masaya siya, dahil sa panangiti. Hindi yun ang ibig sabihin. Because of that person is a blessed person because of the state of his life. At dito ngayon makita natin, paano ba maging isang blessed person sa magitan po ng ating binasa in Psalm chapter 1, verse 1 to 6. In order for to be blessed, according to the Bible, may apat po tayong bagay na kailangan malaman. Base po sa Psalm chapter 1, verse 1 to 6. So ano ba yung mga bagay na? Okay? Number 1. In order for you to be blessed, you need to know the people you need to avoid. Ito lang mga kapatid, hindi lahat ng tao dapat sinasamahan natin. Amen po ba? Hindi lahat ng tao dapat sabi natin kaibigan mo. Yes, we have so-called social minsan natin mga social gathering. Yes, kailangan medyo batiin mo sila.
Pero not all the people there, it becomes your close people. Di ba? Hindi lahat. Kailangan, alam mo, yung mga taong dapat mong iwasan. Especially if you're a Christian, hindi ko sinabing huwag nyo silang pansinin, dapat alam mo yung mga taong dapat sinasamahan mo lang. At alam mo rin yung mga taong dapat pinapakisamahan mo lang. Amen ba? Dapat klaro sa iyo. Makisama ka lang, pero huwag makisama. In order for you to be blessed or to be happy in life, you need to know the people you need to avoid. Maliwanag po dito. People that you need to avoid. Sabi doon, so verse 1 is, not walking in the counsel of the wicked. Ibig sabihin, ano ba yung description ng Biblia pag sinabi mong wicked? Sa Tagalog ba makasalanan? Ayun ba yung sa Tagalog? Makasalanan ba? Tingnan niyo po sa inyong translation. Kasi minsan sa Bible, no, parang general minsan yung makasalanan. Pero sa pagpapahayag po ng salita ng Panginoon, mapalang tao hindi nakikinig sa payo na masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Yan po yung translation ng magandang balita Biblia. So ito yung unang taong huwag mong sasamahan. Yung mga taong nagpapayo ng masama. Amen ba? Yung pinapayuhan ka na gumawa ng hindi magandang bagay, huwag na huwag mong sasamahan yan. If you want to be blessed by the Lord. Sa Bible, typically, describe itong mga taong wicked. Sila yung mga morally wrong. Ano ba yung mga taong morally wrong? Ito yung mga taong sabihin natin wala doon sa kalooban ng Panginoon ng kanilang mga buhay. Ito yung mga taong guilty, wicked, or mas madaling maintindihan, ito yung mga taong opposed to God's ways. Yung natural sa kanila, halimbawa, sa pagyaman, sa pag-accumulate ng pera, okay lang sa kanila na sila yung mga hold up. Okay lang sa kanila sila yung maggaya, manglamang ng kapwa. Okay lang sa kanila yun. Ito yung mga tao, wag na wag mo raw sasamahan. Kasi bakit? Meron silang hindi magandang payo. I will give you an example. Minsan ito naririnig ito sa ating kapanahunan. Ito, naririnig ko ito sa social media, and everything. Sabi, follow your heart. Do whatever makes you happy. Tanong mo sa inyo, tama ba yun? Hello? Marami akong narinig yan. Just follow your heart. Kung saan mo masaya doon ka. Bakit ba? Ano ba kailang nila? Buhay mo yan! Ha? Ano ba kailang nila? That's your life. Come on, follow your heart. As long as hindi ka ano? Tanong mo sa inyo, tama ba yung payo na yun? Ha? Bakit siya naging mali? It means, why that is a wicked advice? Because it puts feelings above God's truth. Diba? Buhay mo naman yan eh. Okay lang. Sige lang. Remember, it sounds logical, but malayo siya na sa katotohanan sa Panginoon. Remember, God's truth is not above our feelings, not above the truth about the Lord. It's not even above the truth that we know in our mind. Pag sinabi mong salita ng Panginoon, dapat yan talaga ang sovereign. Masama ang pakiramdam mo, hindi maganda pananaw mo, opposite mas nararamdaman mo, pag yan ay salita ng Panginoon, dapat nating sundin. Amen po ba? Kaya ito yung iiwasan natin ng mga tao. Nagpapayo ng masama. If you want to be blessed by the Lord, don't love their counsel.
Kaya kilalanin nyo ang mga tao. Bakit? Kasi hindi maganda yung bagay na yan. Ano sinasabi sa Jeremiah chapter 17, verse 9? Sige, open your Bible. Ha? Because the heart of man is deceitful. Tapos sabihin mo, just follow your heart. Eh sinabi na nga ang Biblia, ang puso ng tao ay mapangling lang. Eh di nabubuhay ka ngayon sa patingin lang. Sino ito ang naisahan na? Naisahan na ako. Naninlang ka di ba? Kaya naisahan ka. Masakit, di ba? Ang maninlang. Huli na nang malaman mo na hindi pala yun talaga na pag-usapan ninyo. It's too late to react and respond. Ang tawag doon, naninlang ka na. Kasi bakit? Nakinig ka kasi. Follow your heart. Whatever makes you happy, follow your heart. Kaya sabi ng Bible, people number one to avoid is those people who are giving advice that's not based on the Word of God. Parang ito lang. Kung baka sa Kristiyano, ito yan. Ito, madalas sa Kristiyano. Lalo na pag mga sa pioneering church. I already give my money to the church when I bought something that counts my tithes. Ako yung mga nagpapayar kami noon, may mga, siyempre, meron po tayong kailangan ng mga 10 silya, may 20 silya tayo, may mga donate po. Aba, next, nakita namin, itong month na ito, bumaba yung tithes and offering. Yung pala, hindi pa so, bumili na kami ng silya kasi. Yun yung tithes namin. Is that the Word of God? Iba. Wala sinabi ng Bible na bring your silya para maging tithes mo. Ano yun? Hindi yung sinasabi ng Bible. Ang sinabi ng tithes, sa ngayon, kung ano yung pinagkakitaan natin. Di ba? Ngayon, kung meron kang binigay sa panibagong para sa church, that's because of your generosity. No? Because you want to support the ministry of the Lord in the area of finances. And the Lord will bless you because of your generosity naman. Hindi dahil sa isasama mo na sa mali yun. Marami po mga ganyan. Especially nung simula ko akong magpastor. Ganyan po yung mga naririnig ko. Ang tawag ko niya is mga misguided advice. This form of misguided, wicked advice or counsel in quite redefines worship is just a transaction. Ano ba yun? Ang pagsabay parang transaction na lang? So next, na tao na dapat mong iwasan. Ang sa doon, not stand in the way of sinners. Sinners. Sino ba itong mga sinners na ito? Sino ba sila? Ano ba yung mga ginagawa ng mga taong ito? I will give you an example. Sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Ito yung mga tao na masyado sila mapagmahal kung ano yung kanilang nakikita sa mundong ito. Sabi doon, not stand in the way of sinners. Kanina, just hearing what they are telling you. Pangalawa, huwag ka raw tumayo. Not stand in the way of sinners. Kung titignan mo po yung Psalm chapter 1, parang palalim ng palalim yung sinasabi niya. May progression po siya. Una, do not hear their counsel. Secondly, sabi doon, huwag kang sumunod sa mali nilang ginagawa. So, nung kinonsilan ka, huwag mo nang pakinggan. Pangalawa, huwag mo nang sundin kung anong ginagawa nilang mali. Ito yung mga taong iiwasan natin. Ito yung mga taong dapat nahilayuan natin. Sabi rin ng Bible,
Corinthians, in 1 Corinthians, sabi doon, bad company, corrupt, good character. Ilan na po ang nagbago na tao dahil sa hindi magandang barkadang pinuntahan? Ilang kabataan na ang nalulog sa mga bisyo, sa anumang gawaing hindi maganda? Hindi nakapagtapos ng pagka dahil sila ay napabarkada sa isang grupo ng mga tao na kung saan walang ibang ginawa kundi gumawa ng hindi maganda sa buhay nila. Di mo ba? So ito yung mga taong ating iiwasan. Ito yung mga taong wag na wag nating gagayahin even yung kanilang ginagawa. Kasi minsan may mga, alam mo sa atin naman, di nawawala na meron talaga tayong mga hinahanaan mga tao. Di ba? Mga pa-artist naman yan, sa larangan ng industriya, in everything. Meron talaga tayong sabing taong hinahangaan. Pero sabi ng Bible, wag na wag nating pakikisamahan ang mga taong ito. Una, yung nagpapayo ng masama. Pangalawa, wag mong tutularan yung mga taong gumagawa ng masama. At yung pangatlo, sabi doon, to stand in the way of the sinners. Okay? Pangalawa pala. The second. Ito po yung nagpapahayag. The word is stand in the way of sinners. Ito yung nagpapahayag na you become now comfortable doing something wrong. Kaya sabi ng Bible, itong mga taong ito, iiwasan mo kasi bakit? Sooner or later, baka maging katulad ka na nila. Meron tayong minsan kasabihan na if you cannot beat them, join them, no? Hindi po yan ang magandang advice. Remember, we have the Spirit of the Lord. Diba? Ano sabi ng Bible? Greater is He that is in me than He is in the world. Dapat hindi tayo ang nai-influensyahan. Kung hindi mo kaya ngayon, okay, fine. Go up to the Lord. Lord, kung hindi mo panahon para sila mabigyan na ma-influensyahan, I will do it secretly by praying them. Kasi ang kalaban natin, sabi ng Bible, is not against flesh and blood. So to stand in the way of sinners, sabi ng Bible, para bang ito na yung parang komportable ka nila na nakita mo gumagawa silang mali. And sooner or later, ikaw na rin yung gumagawa ng mali na katulad nila. Iwasan mo yung mga tao na yan. Yun sabi ng Bible. And third is, kung ating makikita, there's a progression there. Walking means listening to the wrong influence. Standing means settling into sinful patterns. And the third is sitting. Ano ibig sabihin niyan? Belonging to a group. Parang you don't belong to them. You're a part of them. The word sitting here, ini-imply niya that you are belong to the group and celebrate wrongdoing, bad behavior, defending instead of humbling and repenting to God. Ito yung mga klase ng tao, yung pangatlo, yung mocker. Iiwasan ito. You need to avoid these people in your life. Ano ba itong mga taong ito? Okay, ito yung mga taong they talk behind at your back. Negative. Aminin natin, tayo rin naman, lahat tayo dito, even ay nakapagsalita rin tayo, hindi rin maganda sa ating kapwa. Pero may mga tao talaga, masadya talagang ito yung gusto nilang gawin pag nakatalikod ka. You know what's dangerous in this kind of person? They smile at you when you are face to face. But pag nakatalikod ka na, iba na pinagkakalat sa'yo. Napakadelikado ng mga tao to. Okay? Ito yung mga tao, mga kapatid, na pag ikaw ay nagkamali, tuwang-tuwa sila. They celebrate your failure. Iwasan yung mga tao yan. Ito yung mga tao, wala silang hinihintay sa'yo kung hindi yung pagbagsak mo. These people are fault finders. Ito lang, marami yan sa Christian world. Sa mundo ng Kristyanismo, napakarami rin yan.
Hinihintay nila yung pagbagsak mo at lagi nilang pinangtatapan sa'yo yung mga bagay na kahinaan mo. Napakadelikado itong mga tao ito. Mockers, mahilig silang mag-compare. Yan sila. Kaya mga kapatid, in order for you to live a blessed life, ito yung mga tao iniwasan natin. Kasi bakit? Guguluhin nila ang buhay mo pag ikaw ay nakasama sa mga tao ito. Una, yung mga nagpapayo na hindi maganda, iwasan natin sila. Put a distance with them. Maybe, just bati-bati na lang. Hello brad, hello sister. Pangalawa, sabi doon, yung mga taong mahilig gumawa ng hindi maganda. At yung pangatlo, ito yung mga tao, ito yung mockery. Ito yung mga taong masaya sila sa mga taong bumabagsak ang buhay. Masaya sila. Yun yung kaligayahan nila. Umiwas tayo sa mga taong to. When you spot this kind of person, rule number 1, limit your transaction with them. Rule number 2, walk away. And rule number 3, kung pwede lang, huwag mo na sila pansinin. Why? Kasi bakit mga kapatid? Protektahan mo ang iyong kapayapaan. You are deserved to have peace. Amen po ba? Deserve mo ang may maayos na puso, maayos na kaisipan. So protect your life sa mga tao. Ngayon, pastor, kailangan sila abutin na. Yes, the gospel is for all people. But ang reality, hindi rin lahat ng tao ay naniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga, anong sabi ng Bible? Be gentle like a dove and be wise like a serpent. We need to avoid this people in order for us to be blessed in our life. Oh, baka naman may mga i-unfriend na kayo, ha? Huwag naman, makakalata. Hayaan nyo lang sila. Diba? Hayaan nyo lang sila, mga kapatid. Leave them to the Lord. Diba? Kung concerned kayo para sila evangelize at masihira naman ang iyong pagkatao, iiwan mo nila sa Diyos. Leave them to the Lord. Kaya avoid sila, protect your peace, your peace, yourself, and anything within you. Ano sinasabi doon sa Proverbs chapter 19, verse 29? Yeah, sige. Open your Bible. Because one of the behavior of these people, they refuse correction. When you correct these people, they will revenge it to you. Kaya avoid na itong mga taong to. Hanggang sabi, Proverbs chapter 19 verse 29. Are you there? Sabi doon, penalties are prepared for the mockers and beating for the backs of fools. So merong panahon ang Diyos sa kanila, mga kapatid. Pero maganda. Rule number 1. If you want to have a blessed life, avoid these people. Di ko sila, pagtaguhin nyo sila, avoid lang. Maglagay lang kayo ng boundaries sa mga tao ito. Okay? Number 2. If you want to have a blessed life, passion to God's word. Diba naman in verse 2? Sabi doon? In verse 2, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, stand in the way of sinners, or seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord. Ang taong pinagpala, ang taong masaya, ang taong binigyan ng Diyos ng kasiyahan sa buhay, ay isa ang meron siya, yung meron siyang passion sa salita ng Panginoon. Before growth comes love,
first. Bago ka lumago sa pagiging Kristiyano, una muna dapat magkaroon ka ng pag-ibig. Amen? Kaya ano yung tinanggap mo sa Jesus Cristo bilang Panginoon pagligtas mo, ano yung unang mong matanggap? Yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Na ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan. Before growth comes love. Before discipline comes desire. Bago talaga mapagbasa ng salita ng Panginoon, magsisimula mo na yung desire mo. Lord, I want to really read your Bible in a daily basis. Teach me how to do it. Desire yun. At yung desire na yan, unti-unti yan nagiging isang klase ng disiplina. At yung disiplina yan, unti-unting nagiging isang klase ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yan, nagiging klase ng passion mo na. So little by little, until you become a passionate person to the word of the Lord. The blessed person does not read God's word out of guilt, pressure, or routine. He delights the word na ginamit doon. But in Hebrew, the word delight means is a deep pleasure, longing, and affection. Ang kanyang kasiyahan. Ano po ba yung kasiyahan natin ngayon? Sino po ito ang may talagang kasiyahan sa isang bagay? What's our delights right now? Ha? Ha? Food, di ba? Oh, minsan di ba? Oh, nakaka-crave naman yung yung mga Filipino food, di ba? Minsan pag nakita siya sa mga post, no? Nakikita ko doon sa Philippine store ba 'yon? Nakita ko may mga likes kayo doon eh. Pero sabi ko, nakita ko pala yung mga likes. Yung mga nag-like doon. Minsan yung mga kusino may naka-like doon na taga KCPC. Sabi ko, si Badal is pala meron sa kusino naka-like. Di ba? Sometimes in food, di ba, we are delighted na kumain. Lalo na pag yung food na ay favorite natin. Ganun sana sa ng Panginoon. Yung word of delight ito is talagang you are deep pleasure, longing, affection. Verse 2 reveals the center of the blessed man, which is his heart. But his delight is to read the word of the Lord. Ang tingin po ng blessed man na to sa ating Panginoon, ito po ay isang love letter. Kasi nga, passion niya ginawa. Sino po nakatanggap na ng love letter dito? Sa panahon kasi ngayon, wala na eh, di ba? Paano mga anak ko, wala na eh. Yung love letter, ChatGPT na eh. Di ba? Ngayon, di ba? Pero talaga nung panahon nung high school kami, talagang, ano tawag doon? Islam note ba yun? Islam book. No? Tapos yung yung pangalan mo, naka-number lang, 57. Di ba? 257. Diba? Masaya tayo, di ba? Binabasa yung mga bagay na yun. Kasi bakit? Alam mo, that's a love letter. You know, the blessed man, tingin sa salita ng Panginoon, ay isa itong love letter na mula sa Panginoon. Delight gives motivation. Meditation gives transformation. Ibig sabihin mga kapatid, we don't grow from the Bible we own. Ito, yung Biblia ko, Pastor. In fact, meron akong 10 Bible. Hindi ka naman lalago dahil marami kang Biblia. Lalago ka. We grow from the Bible, we process the Word of God, and put it into practice. Doon tayo lumalago. Okay? Kahit mag-download po kayo ng 100 translation cellphone ninyo, hindi ko ilalago. Dahil sa dami ng translation. Lumalago ang isang tao dahil mayroon siya naiintindihan ng Word of God, nag-meditate siya, at unti-unti niyang ina-apply sa kanyang buhay. Yun yung transformation. Kaya sabi ni Apostle Paul yun, di ba? Yung sanctification, yun eh. Yung daily transformation natin as the Holy Spirit guide us into the Word of God. Ay, hindi ko na pala dapat gagawin ito. Ay, hindi ko na pala dapat iniisip ito. Yan, pag nababasa mo ang Word of God, ay, dapat pala ito na pala yung behavior ko bilang isang anak ng Diyos. Ay, dapat lumalayo na ako sa mga ganyan mga klase ng mga tao. Yan. Yan yung transformation. So, lumalago tayo dahil sa dami ng Biblia sa bahay, kundi lumalago tayo dahil sa ating patuloy na pag-a-apply ng salita ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Parang yung dalawang estudyante na nag-aaral, na binigyan ng teacher ng textbook. Yung isa, nagbasa siya dahil exam tomorrow.
Yung isa naman, nagbasa siya kasi bakit ito yung kanyang favorite subject. Tanong ko sa inyo, sino ang may mas mataas na score? Ha? Sino kaya? Of course, yung of course, yung estudyante talaga, oh, this math. I love this math. Di ba? Sino pong mahilig sa math nung kayo nag-aaral? Ayan. Ang marami ng mga mathematician dito. Diyan ako absent. So mga kapatid, dalawang Kristiyano sabihin natin. Isa, inuobliga ni Pastor na magbasa ng Word of God. Tingin niya, responsibility. Yung isa naman, nagbabasa kasi bakit mahal niya ang salita ng Diyos. Tanong ko, sino ang mas masaya sa kanilang buhay Kristiyano? Yung obligasyon ba dahil binabasa niya ang Word of God? May isang tao, grabe Lord! Nakakait ang salita mo! Iba umaga pa lang lumuluha kayo dahil sa ikaw ay malungkot kasi grabe yung salita mo, Panginoon. Totoo ito. Di ba? Yan yun. So para tayo matili sa blessed state of life according to Psalm chapter 1, we need to have passion for the Word of God. We need to read the Bible, not because of compliance, dahil Kristiyano ka, dapat meron ka niyan, but we need to read the Bible out of love. Kasi pag mahal mo sa ng Panginoon, mga kapatid, walang limit kasi dito. Anytime pwede mo siyang buklatin. Di ba pagbawa yung sweldo? May nag-request sa papa ninyo, may check nyo, may pumasok na yung sweldo ko. Di ba? Close ko ulit, mamaya, buksan ko na lang ulit. Mga naka-online ba, di ba? Ako kasi ako naka-online eh. Kaya wala ko na check. Na-check ko na lang, ba? Narisweldo ko? Wala akong hanap ako na online. So dapat ganyan yung Word of God. Might maya, para bang binabalikan mo, binabasa ka sa, nababasa ka sa lugar ng Genesis, tapos may nabasa ka lang sa Word. Babalik ka mo. Susunod mo ito. Ano ibig sabihin? At madali tayong lumago pag ganyan yung ating behavior. Pangatlo, para patuloy po tayo manatili sa blessed life. Ano man yung ating sitwasyon, kailangan meron tayong proficiency or expertise of work. Sabi doon, whatever he does, prosper. So ang Bible, ang prosperity sa Bible ay hindi yung daming ari-arian mo na meron ka. Hindi sa dami ng naib mo, kundi sa galing mo dahil sa natutunan mo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Yan ang ibig sabihin yan. Pinaprosper ng Panginoon kasi bakit? You've learned a lot from the word of the Lord. Kaya nga kung ano gagawin mo, pinagpapahala ka na kasi bakit? Nahulma ka na, nahandaan ng Diyos sa kanyang blessing. Yes? Nandun pa rin yung process, pero madali mo na siyang nagagawa. Ito kaya mangyayari sa sabi ng Bible, whatever he does, prosper. Success is not random, mga kapatid. It is developed and built. Tandaan natin yan. Kung gusto natin yumabong yung ating buhay pananampalataya, talagang ma-receive natin ang blessing ng Panginoon, hindi po yan random. Hindi parang sinulog yan, okay, magbababa ako ha, kung sino tama, pagpapalain ko. No! We need to learn from the Word of God. Di ba sinabi na nga ng Panginoon, di ba? And all of these things shall be added unto you. Kumbaga, alam na ng Panginoon yung pangangailangan natin eh. Ang kailangan lang natin, matuto tayo sa kanyang salita. Success is not about luck or luxury. Maganda po yung metaphor na ginamit dito. Ano sabi ito ni Sam? Yung a tree planted by the streams of water. Remember, the word planted, ibig sabihin is intentionally planted in the stream of water. It means, ano ibig sabihin nito? Itong tree na ito ay hindi na siya nakadepende sa season ng buhay. Na may rainy days, may sunny days, may winter, may spring. Hindi siya nakadepende doon. This tree is stable already. Hindi na kailangan ng ulan from time to time para siya makasipsip ng tubig. Nandoon na mismo siya sa mismong tubig na kung saan pwede siyang lumago anytime. So it means mga kapatid, meron siyang constant supply. Na-develop yung strong roots niya para mas lalo pa siyang lumalim sa lupa.
Water in the scripture often represent God's life-giving word and His presence. Sabi mga kapatid, kaya nga pinagpapala ng Panginoon kasi bakit kasama mo siya? That's it. Amen? Kaya nga pinagpapala, pinagpaprosper ng Diyos kasi bakit kasama mo siya? Sinong kilala sa Bible na ganyan yung kanyang buhay? Pinagpapala siya ng Panginoon kasi bakit kasama siya ng Diyos? Sino yun? Ha? Who's that person? Ups and down ng kanyang buhay. Pinagpapala siya ng Panginoon kasi bakit? Lagi siya sabi doon, because God is with him. Sino? Joseph. Amen ba? Pinenta siya. Ang kanyang mga kapatid. Worst scenario. Isang alila. Pero ang sabi ng Bible, God is with Joseph. Pinagpapala siya ng Panginoon. Ay mga kapatid, nasaan man tayo sa ating buhay, pagkasama mo ang Diyos, tiyak papapalain niya. Amen po ba? Amen. Kaya dapat lagi tayong manatili sa Panginoon. Because proficiency in work, ibig sabihin, hindi dahil sa magaling sa trabaho mo, hindi dahil ikaw ay mahusay na, hindi dahil pinagpapala kayo ng Diyos yung gawa ng iyong mga kamay. Whatever you do, it become nag-multiply siya. Kasi bakit? Pinagpapala ng Diyos. Di ba yan yung isa sa Malakay? Kaya meron tayong lagi exercise about tithes. Diba? Magagaling ang mga Israelites for the past decades and centuries. Magaling silang mag-cultivate ng lupa. Trabaho nila yan eh. Even before pa eh. Pero sabi ng Lord, kahit anong gawin yung abono, kahit anong gawin yung tanim, kahit hektare yung pagtataniman, marami pa rin salong ko sa inyo. Nagtanim kayo ng marami, pero kukunti ang hilanin. Kasi bakit? May isang kulang sa inyo. Ito'y panahon ng mga ni Malakay. Kulang kayo ng pagbibigay. Kasi nga, that's their covenant mga kapatid. Meron kasi silang isang kapatid na walang ari-arian. Sino yun? Ang mga Levites. So kailangan nilang buhayin yun. Hindi sila nagbibigay ng kanilang ikapo. So ano mangyayari sa mga Levites? Umaalis ng templo ngayon. So pag wala yung templo, wala nag-asikas ng templo, walang worship, temple worship, ano mangyayari? Hindi sila pagpalay ng Panginoon. That's their covenant in the Old Testament. Kaya nga, bring the tithes para magbalikan yung mga Levita, magpalay ng worship, and sabi niya ganyan, I the Lord, will rebuke the devourer. Ako na mismo ang magiging, kumbaga, tagatanggal na yung mga peste. I, the Lord, will protect your crops. Same this, mga kapatid. When the Lord is with you, hindi mo kailangang mag-effort ng todo para ikaw ay yumaman. Konting galaw lang, minumultiply ng Panginoon. Kasi bakit? Nasa iyo ang Diyos. Amen po ba? Amen. Nasa sabi? Nasa ng Panginoon. In order for you to be stay blessed in life, you need to have proficiency. Kaya pag tayo pinagkatiwalaan mga kapatid, do our best. Amen ba? Ibigay mo yung pinakamahusay mong talento. Kasi bakit? Panginoon din, so kapalangin na yan. Pag meron kang ganyang klase ng sabi natin, ethical way of work. And the last, pinaka-apat, in order for you to become blessed, is the presence of God. Ito yung pinakamaganda. Sabi doon, for the Lord watches over the way of the righteous. In order for to be blessed, you need to understand the people you need to avoid. Pangalawa, kailangan mahal mo ang salita ng Panginoon. Pangatlo, kailangan magaling kang, pag sinabi mo magaling magtrabaho, you are learned from the word of the Lord. Na pag nagtrabaho ka, ay hindi dapat ganito lang. Kasi anak ka ng Diyos. Inibigay mo ang puso mo pag ikaw ay nagtrabaho. At yung pang-apat, yung presensya ng Panginoon. The word watches means is not just a merely observation. It means in Hebrew, carries the idea God is really care for you. God is really guarding you.
He is very attentive to you. Yan ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin mga kapatid, sa gitna ng sitwasyon mo, ano man yung nangyayari sa iyo, tandaan mo, ang Diyos ay kasama mo sa laban ng iyong buhay. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo, Panginoon. God knew our pain and hurts. Kasama niya tayo. Yan ang kanyang presensya. Kaya sabi nga ni Moises, if your presence is not with us, Lord, we will not go there. Kaya sinabi mo na, Lord, sabi mo, Lord, yan na yung promised land. Pero maiiwan ka naman sa wilderness. I would rather stay in the wilderness with the presence of God rather than in the promised land without the presence of God. Amen po ba? Mas gugustuhin ko lang mabuhay na nasa wilderness ako pero nandun ang yakap ng kanyang presensya. Kaysa naman nasa promised land ako pero malayo ako sa presensya ng Panginoon. Because in God's presence, there is freedom. There is peace. There is assurance. There is love. Amen? Kaya sabi ng Bible, the way of the righteous. Pinagpapala siya ng Panginoon. So Psalm teaches us that blessings begins from the heart. So Psalm chapter 1 teaches us that blessing begins from the heart. What you love determines where you root of your life. Righteous delight in God's word, and that love plants them like a tree, stable in storm, fruitful in season, alive even in the time of dryness. Love the world, and you will drift like a chaff. Love God's word, and you will stand like a tree. Kaya mga kapatid, what you love shapes your blessing. Ano ngayon ang pinakamamahal mo sa iyong buhay? Yes, yung pamilya natin. Pero deep in your heart, what is really your focus? I think it's time for you to love more the Word of God and let the blessing of God flow in our life. Amen po ba? So, dadako ngayon sa isang pagsama sa Panginoon. Ito po ay ang ating communion. So, habang po binabasa ko po ang salita ng Panginoon sa aklat po ng unang Korinto chapter 11 verse 23. Sinasabi po ito sa salita ng Panginoon. For I received from the Lord what also I passed on to you. The Lord Jesus on that night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "It is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In verse 25 said, the same